Tonight is a very special night for us. Niyakap ni Lennon si Cynthia at hinalikan sa noo. I am grateful to have her as my fiancée. She's my lucky charm. Ever since she came into my life, the universe gave me a lot of wonderful things. Is it okay if I tell you a story? Lennon asked. Nagsigawan ng mga tao sa paligid. Yes. Inalalayan ni Lennon si Cynthia sa kanyang pangupo. Tumikim siya at huminga ng malalim. Ikikwento niya sa madla kung paano niya nakilala ang mahal niya sa buhay. Pambihira ang unang pagkikita namin. Would you believe me if I say na she's my real life Darna? Lennon said. Tumingin si Lennon sa nakaupong si Cynthia at saka tumingin sa madla. Kanya-kanyang reaksyon ng mga tao. Umugong ang mga bulungan. Cynthia plastered a fake smile. Don't tell me, ikakwento niya yun. Ani ng isip ni Cynthia. Pumasok siya sa buhay ko noong nasa breaking point ako. Bata pa ako noon. Namatay ang mama ko noon dahil sa sunog. I failed to save her. I was crying my heart out that time. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari. Ang daming tanong na bumabagabag sa isip ko. What if hindi ako umalis sa tabi ni mama? What if mas napaagang uwi ko sa bahay? Paano kung mas pinili ko na lang magutom that time? By the way, mahirap lang kami noon. Sobrang hirap ng buhay kaya napilitan ako magtrabaho. Sa murang edad lalo na noong naratay sa higaan ng aking ina. Huminto saglit si Lennon sa pagsasalita. Tumingala siya para pigilan ang kanyang pagpatak ng mga luha. Bumuntong hininga siya. Lennon, stop it. Masyado nang madrama. Bulong ni Cynthia. Ang mga bisita'y huminto sa kanilang mga ginagawa at pagsasalita. Ngayon ay nabaling ang buo nilang atensyon kay Lennon. Isa akong illegitimate child pero hindi ako magkukwento ng kahit anong struggle ko dahil dito. Siguro naman kahit papano may ideya na kayong lahat doon. Balik ako sa kung paano kami nagkakilala ni Cynthia. So bale, hindi lang bahay namin ang nasusunog that time, pati ng bahay ng kapitbahay namin na damay, ni Lennon. Biglang nagtaas ng kamay si Chloe Navarro. Mr. Lennon, I have a question. Aniya, ngumiti si Lennon. Go on, Mrs. Chloe. Ano ang dahilan ng sunog? Tanong ni Chloe. Biglang tumayo si Don Michael sa kanyang kinauupuan. Inalalayan siya ni Sancho. I want some coffee. Aniya. Umupo na kayo, senyor. Ako na pong bahala, sabi ni Sancho. Bumalik sa pagkakaupo si Don Michael. Umismid siya habang nakatingin sa kanyang anak na si Lennon. Sumimangot si Lennon. Kinuyom niyang kanyang mga kamay bago sagutin ang tanong ni Chloe. Ako ang dahilan kung bakit nasunog ang dalawang bahay. Nakalimutan ko raw na patayin na gasera. Nakatungo sa bit ni Lennon. Umiling si Chloe. Poor Lennon, she whispered. Pilit na ngumiti si Lennon at humarap sa madla. Ako'y nagdadalamhati habang patuloy na sinisisi ang aking sarili. Sobrang tagal bago dumating ang tulong. Sasamahan ko na sana yung yumao kong ina nung may narinig ako. She's asking for help consistently. I was torn between claiming my own life and saving that poor girl. Tumingin si Lennon kay Cynthia. Sobrang tagal bago ako nakapagdesisyon noon. Naglalakad na ako papunta sa nasusunog naming bahay. Yes, I choose to be with my mother at first but things changed when the poor girl yelled at the top of her lungs. Napatigil ako sa paglalakad para pakinggan siya. Ang huling mga salita niyang nagtulak sa akin ng mga paa para tumakbo papunta sa kanya't sagipin siya. Sabi niya gusto pa raw niyang mabuhay. Sobrang laki na naging impact noon sa akin. Without hesitations, I ran to her direction and saved her. Doon ko unang nasilayan ang ganda ni Cynthia. I was the one who saved her pero hindi niya alam na mas niligtas niya ako. Aniya. Lumakad si Lennon palapit kay Cynthia at sinilito ng halik sa labi. Nagsigawan ng mga bisita. Habang hinahalikan ni Lennon si Cynthia ay umiiyak siya. Pinahid naman ni Cynthia ang kanyang mga luha. Thank you for saving me, love. Lennon whispered. Tinapik ni Cynthia ang likod ni Lennon. Shh, stop crying. Nagpalakpakan ng mga bisita at nagsigawan. Humanga sila sa katapangan ni Lennon. Tonight, I am proud to tell the world that I am going to marry this beautiful lady before this year's end. Lennon announced.
Sunod-sunod ang pagkuha ng litrato ng media habang iba naman ay nagvi-video. Ang ilang bisitang nagla-live sa kanilang mga FB accounts. Lumuhod si Lennon sa harap ni Cynthia. Kinuha niya ang binili niyang bagong singsing sa kanyang bulsa at ipinakita yun kay Cynthia. This ring symbolizes that I am yours for the rest of my life. No amount of diamonds and money can equate how much I love you, love. Lennon said with teary eyes. Nalaki ang mga mata ni Cynthia. Alam niya kung magkanong halaga ng singsing na yon. Tinakpan niyang kanyang bibig at nilahad ang kanyang kamay kay Lennon. Nangingilid ang kanyang mga luha habang sinusot ni Lennon ang singsing sa kanyang palasingsingan. Mahal na mahal kita, Miss Cynthia Mercado, ani Lennon. Niyakap ni Cynthia sa Lennon at tinayo ito buhat sa pagkakaluhod. Mahal na mahal din kita, Mr. Lennon Davis Lee, ani niya. Nagpalakpakan ang lahat ng nanunood sa kanila. Humarap sina Lennon at Cynthia sa kanilang mga bisita nang nakangiti habang lumuluha. Proud ni pinakita ni Cynthia ang dalawang singsing sa kanyang mga daliri. Lahat iyon ay galing kay Lennon. We're now officially engaged, sigaw ni Lennon. Lumapit ang isang babaeng server sa kanila at binigyan sila ng alak. Nag-toast ang magkasintahan bago nila ininom ang alak. Tinaas nilang hawak nilang kupita. Everyone, let's drink a lot tonight. The dance floor is now opened, Lennon announced. Nagsigawan ng mga tao. Nagsimula ng mapuno ng musiko ang mansyon. Habang abala ang lahat sa pagsasayaw at pag-inom, ay abala naman si Lennon sa paghalik kay Cynthia. Let's escape this place, love, Lennon said. Tumango si Cynthia. Gustong-gusto na kitang paligayahin kanina pa, love. Malanding sambit ni Cynthia. Binuhat ni Lennon si Cynthia. Aalis na sana sila nang biglang tumigil ang tugtugan. Namatay din ang lahat ng mga ilaw. Nagsigawan ng mga tao. May sorpresa pa yatang dalawa sa isa't isa. Sigaw ni Divina na ngayon umiinom ng alak sa tabi ng kanyang papa. Biglang nagliwanag sa paligid, kaya naman bumalik na muna siya sa kanyang pwesto mga bisita. Nang makabalik na ang lahat sa kanilang upuan, ay muling nagdilim ang paligid. Love, may inihanda ka bang surprise presentation for me? Nagniningning ang mga matang tanong ni Cynthia. Kumunot ang noon ni Lennon at ngumiti ng peke. What's going on? Wala akong matandang ganitong klase ng sorpresa. Ani ng isip ni Lennon. Napatingin siya sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Is this a surprise from them? Tura ng isip niya. Nakadisplay sa isang malaking screen ng isang sweet na photo ni na Cynthia at Lennon. Abang na abang ang lahat sa susunod na mangyayari. Unang nagplay ang theme song ni na Lennon at Cynthia na naglalaman ng sweet videos nilang dalawa. Naintriga ng lahat sa kanilang sunod na nabasa sa screen. Highlight of the night. Let the real party begin. Divina whispered. Divina, Don Michael, kailangan na namin umalis. May urgent na nangyari. Sabi ni Chloe habang nakatayo siya mula sa kanyang upuan. Hindi ka ba pwede mag-extend kahit 5 or 10 minutes? You will miss the highlight of the night, ani Don Michael. I would love to but we really need to go. Pasensya na kayong dalawa ha. Please congratulate Cynthia and Lennon on our behalf. May kinuha sa kanyang bag si Chloe at inabot yon kay Divina. Kindly give this to your brother Iha. It's my present for them. Nakangiting sambit ni Chloe. Sige po, ako na pong magpapasalamat on my brother's behalf. Ingat po kayo. Nakangiting tura ni Divina. Nice meeting you again. Nakipagkamay si Chloe kina Don Michael at Divina. Ashley, tumayo ka na dyan. We have to go. Anya. Mama, hindi po ba natin hihintayin ang highlight of the night? Kunot noong tanong ni Ashley. Umiling si Chloe. Get up, let's go. Habang naglalakad palayo sina Chloe at Ashley, ay abang na abang naman si Don Michael sa susunod na lalabas sa screen. Nagkaroon pa ng intermission number. Kumantang muli ang Asia Songbird. Mama, masyado pa pong maaga para umalis. Inis na wika ni Ashley. Hindi mo ba napansin? Nag-uuli ng mga security agents nila. Ibig sabihin, natunugan na nilang plano natin. Baka nga hinahanap na nila tayo ngayon eh. Seryosong sabi ni Chloe. Buti na lang mama pinahack mo na po yung kagad yung CCTV records nila. Kasi kung hindi baka nakatutok na sa atin ang sandamakmak na baril sa mga oras na to. Ani Ashley. Advance dapat tayo mag-isip anak at saka dapat bago sumugod sa teritoryo ng kalaban. Planado na lahat? Siya nga pala, namukhaan mo ba yung batang katulong kanina? Tanong ni Chloe. Which one mama? Yung nakasagi po ng goblet ni senyor?
Tumango si Chloe. Hindi ko po nakita ng ayos ang mukha niya. Nakafocus po kasi ako kina Cynthia at Lennon. Ani Ashley. Umikot ang mga mata ni Chloe. Lamay na sana ni Josh Michael ang susunod na pagpipiesta ng mga tao at media. Bulong niya. Mama, bakit nga po palang laki ng galit mo sa matandang yun? Hindi po ba't ang taga nyo ng magkakilala? Malapit nga pong family natin sa kanila eh. Why all of a sudden? Kung ano-ano pang inirarason ng papa, mapauwi lang po tayo sa Pinas. Si Don Michael lang palang makakapagpauwi sa atin, ani Ashley. Hinintay muna ni Chloe na makarating sila sa loob ng kanyang sasakyan bago niya sagutin ang tanong ng kanyang anak. Sayang talaga, hindi ko na malalaman kung ano yung highlight of the night. Kaya naman ni Miss Divina, sambit ni Ashley. Divina? So siyang may pakulo nun? Tanong ni Chloe. Opo mama, I saw her being busy kanina while I'm on my way to the restroom. Kausap pa nga po niya yung mga taong in charge sa music system at lights eh. Tugon ni Ashley. Tumaas ang kilay ni Chloe. Looks like something exciting will happen. Anya, ano po pala yung kinuha mo kanina sa room ni Cynthia mama? Tanong ni Ashley. Sample of her hair strand, Chloe replied. Kumunot ang noon ni Ashley. Nagtataka siya kung bakit kailangan yun ng kanyang mama pero hindi na niya yun tinanong pa. Nagsimula nang magmaneho si Chloe. Maya-maya pa'y bigla na lamang pumatak ang kanyang mga luha. Why are you crying mama? Ashley asked. She was worried about her mother. I just remember Lennon's story. Gaano siya kasakit mawala ng isang ina. Mas masakit pa kaya yun kapag ang isang magulang ang nawalan ng anak? Ani Chloe. Mama, hindi ko maintindihan. Elaborate it please. Pakiusap ni Ashley. Pangani siya kaya nagtaka siya kung bakit biglang naisip ng nanay niya yon. Pinahid ni Chloe ang kanyang mga luha at ngumiti. Don't mind me anak. I know you're sleepy. Matulog ka na. I will wake you up when we reach our home, she said. Humikab si Ashley at niyakap ng mabilis ang kanyang ina. Thank you po mama. You really know what I'm thinking. Aniya, bago sumandal sa passenger seat at natulog. Nang mapansin ni Chloe na mahimbing na natulog ang kanyang anak. Anak, ipaghihiganti ka ni inay. Pasensya ka na kung natagalan. Bumalik ng alaala ko anak. Mahal na mahal ka ni inay. Hindi ako papayag na walang mananagot sa pagkawala mo. Kinagat ni Chloe ang kanyang ibabang labi para pigilan ang kanyang paghikbi. Pagbabayaran ni Josh Michael ang kasalanan ng kanyang anak. Hindi ako makapaniwala na nagparaya siya sa isang arsonist. Ang isang kriminal. Ano man ang edad, kasarian at katayuan sa buhay. Bulong niya. Mas lalong pinabilis ni Chloe ang pagpapatakbo niya sa kanyang sasakyan. Nangangalit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sobrang galit sa tuwing bumabalik sa isip niya. Ang araw na yon, ang araw kung kailan nawalan siya ng tahanan at minamahal sa buhay. Nagising si Adeline na bigla siyang masipa sa mukha ni Noel. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Napakalikot talagang matulog ng anak kong to. Aniya, habang naghihikab, inayos ni Adeline ang posisyon ni Noel. Nananawin siya at pagkatapos ay kinuha ang kanyang pamuyod. Sinuklay niya ang kanyang buhok at tinali yun. Papikit-pikit pa siyang lumabas ng kwarto. Anak ka ng tikbalang. Sigaw niya nang bumungad sa kanyang pagmumukha ni Jacob. Gulo-gulo ang buhok nito. Namumungay ang mga mata habang naghihikab. Napansin niya kaagad ang mga eyebags nito. Nakakagulat ka naman eh. Muntik na akong atakihin sa puso dahil sa'yo. Aniya. Naginat si Jacob at muling naghihikab. Halos makita na ni Adeline ang buong ngalang-ngala niya. Pasensya ka na. Nagdadalawang isip kasi ako kung gigisingin ba kita o hindi. Sabi niya habang nagkakamot ng kanyang ulo. Okay ka lang ba? Tanong ni Adeline. Yes, I'm fine. No, scratch that. I'm not okay. Parang sasabog ng ulo ko sa sobrang sakit. Sambit ni Jacob habang papikit-pikit, he even pouted his lips. Humakbang si Adeline palapit kay Jacob. Hinawakan niyang noon nito. Nalaki ang kanyang mga mata. May sinat ka? Agad na inalalayan ni Adeline papunta sa upuan. Maupo ka muna dito. Kukuha lang ako ng tuwalya at batya. Wika niya. Aalis na sana si Adeline nang bigla siyang hinila ni Jacob palapit sa kanya. Napasubsob siya sa dibdib ng binata. Don't go anywhere, Adeline. I need you. I need a warm hug. Nilalamig ako, Jacob said. Nakaramdam ng pagkailang si Adeline kay Jacob. Dinig na dinig niya ang lakas ng tibok ng puso nito. Nanunod din sa ilong niya ang mabangong hininga nito. Pero, kailangan kong magbasaan ng bimpo para maibsan ang init mo. Wala kasi akong stock ng mga gamot dito. Naiilang na sabi ni Adeline.
Mas lalo pang hinigpitan ni Jacob ang pagkakayakap niya kay Adeline. I need you now. Please stay still, Jacob requested. Jacob, baka magising si Noel. Baka kung anong isipin niya kapag nakita niya tayo sa ganitong posisyon. Nag-aalalantura ni Adeline. Marahang binitawan ni Jacob si Adeline. I'm sorry. I didn't mean to. Wala yun. Diyan ka lang ha. Mag-iinit lang ako ng tubig at magbabasaan ng tuwalya. Bilin ni Adeline. Suminghot si Jacob at sumandal sa upuan. Kung kani-kanina naiinitan siya dahil walang electric fan, ngayon naman nilalamig siya. Naginit ng tubig si Adeline. Habang binabasaan niyang tuwalya, nakatingin siya kay Jacob. Bakit kaya biglang sumama ang pakiramdam niya? Nabaguhan ba siya o baka naman nabati siya ni Rita kanina? Bulong ni Adeline. Umiwas agad ang tingin sa Adeline nang makita niyang lumingon si Jacob sa kanyang kinaroroonan. Hinintay niyang kumulo ang tubig. Naglagay siya noon sa maliit na batya at hinaluan yun ng konting malamig na tubig. Okay na siguro to. Ani ni Adeline habang hinihipo ang tubig sa batya. Mabilis siyang naglakad patungo sa direksyon ni Jacob. Agad niyang pinunasan ng note mga baraso nito. Napapakit siya nang biglang hinubad ni Jacob ang suot nitong damit. Anong ginagawa mo, Jacob? Nautal na tanong ni Adeline. Pwede mo bang punasan ang katawan ko, Adeline? Pakaramdam ko isasabog na ako sa sobrang init pero at the same time, nilalamig naman ako. Sabi ni Jacob habang nakapikit at hinihilot ang kanyang noo. Napalunok ng kanyang sariling laway si Adeline. He's burning red. Sobrang hot niya. Diyos ko, nagkakasalang mga mata ko. Piping sigaw ni Adeline. Inalog niya ang kanyang ulo. Umayos ka, Adeline. Iwaksi mo kung ano man ang nararamdaman at naiisip mo. Maghunos dili ka. Pagtingin ni Adeline kay Jacob ay nakatitig na ito sa kanya. Okay ka lang ba, Adeline? Nag-aalalang tanong ni Jacob. Kumurap-kurap si Adeline. Mukha ba akong okay, Jacob? Obviously, awkward ang sitwasyon natin ngayon o ako lang ang na-awkwardan? Ani nang isip ni Adeline? Oo, okay lang ako. May sumagi lang si isip ko kaya ano kaya natulala ako ng konti. Palusot ni Adeline, ngumiti si Jacob. Ang cute mong mataranta. Aniya. Nagsalubong ang mga kiling ni Adeline. Masama ba talagang pakaramdam ng mokong na to? O inaasar niya lang ako? Sinasabi ko na nga ba dapat hindi na lang ako pumayag na dito siya magpalipas ng gabi. Isip-isip ni Adeline. Sure ka ba na okay ka lang? Tulala ka na naman natatawang tura ni Jacob. Binitawan ni Adeline ang hawak niyang basang tuwalya at tumayo. Kaya mo na sigurong punasan ang katawan mo. Mukha namang hindi na masakit ang ulo mo Balik na ako sa kwarto namin ha. Baka magising si Noel. Alam mo na, baka hanapin niya ako. Magbalot ka na lang ng kumot kapag nilamig ka. Inilabas ko na yung mansanas at saging sa mesa. Kumain ka na lang kapag nagutom ka bigla. Sambit ni Adeline bago nagtatakbo papunta sa kwarto nila ni Noel. Hinilot ni Jacob ang kanyang noo. Sobrang sakit talaga ng ulo niya pero heto siya't may malapad ng ngiti. Adeline is one of a kind. Habang tumatagal, habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Ani Jacob bago niya pinunasan ang kanyang katawan. Pagkatapos niya magpunas ng maligam-gam na tubig ay nagsuot na ulit siya ng damit at pumunta ng banyo. Adeline, ang ganda-ganda mo pero ang sakit mo sa puso na. Hindi bale, kapag pumayag ka na maging girlfriend ko, sisiguraduhin kong diretso na kagad tayo sa altar. Sambit ni Jacob bago dalas-dalas na pumasok sa loob ng banyo. Samantala, nang matapos ang pagkanta ng Asia Songbird, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon ng mga Lee. Ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa screen sa unahan. Love, ikaw ha? May pasuspense ka pang nalalaman? Maarteng tura ni Cynthia. Hinampas-sampas niyang marahan si Lennon sa dibdib nito. Ngumiti ng peke si Lennon. Napakamot siya sa kanyang ulo. Love, ano kasi Hindi niya masabi kay Cynthia na pati siya'y kinakabahan at na-excite na rin sa susunod na mangyayari. Spill it, love. I can't wait any longer. Nakangiting sambit ni Cynthia. You're the prettiest star tonight, love. Let's make each other the happiest people on earth. Lennon whispered. Nakiliti si Cynthia sa init ng hininga ni Lennon. His breath smells so good that she wants to kiss him torridly. Ikalma mo, Lennon ha? Mamaya mo ibuhos lahat ang gigil mo sa akin. Natatawang sambit ni Cynthia. Oo, love. Panggigigilan talaga kita after nitong party. Pagsang-ayon ni Lennon. Buong katawan mo titikman ko, bulong niya. Hinawakan ni Cynthia ang kamay ni Lennon at pinisil yon.
Inilapit niyang kanyang bibig sa tenga nito at bumulong. Gigil na rin ako sa iyo, love. I can't wait to pleasure you. Roar! Pinapanood ni Divina si Lennon at Cynthia habang naglalandian sila. Iniikot-ikot niyang alak niya sa kanyang hawak na kupita bago niya yun ininom. She smiled devilishly. 5, 4, 3, 2, 1, she whispered. Muling namatay lahat ng ilaw sa mansyon. Gumiti ng malapad si Divina. Magsisimula ng kanyang inihandang bonggang sorpresa para sa magkasintahan. Napatingin ng lahat sa screen nang mag-umpisa na ang pag-play ng sunod na video. Lahat ay nagtaka sa kanilang nakita, lalo-lalo na si Lennon. What's going on? Lennon whispered. On screen. First video clip. Lalaki pong anak niyo, Miss Adeline. Ani ng obi ni Adeline. Naluluhang kinuha ni Adeline ang kanyang anak, buhat sa kamay ng kanyang obi. Ang gwapo po ng anak ninyo. Nasaan po palang tatay niya? Usisa ng assistant ng obi. Sumakibilang babae na eh. Mapait na tugon ni Adeline. Napaluha siya nang maalala na naman niya ang kataksilang ginawa sa kanya ni Lennon. Naku, sorry po ma'am. Nakayukong sabi niyang assistant ng obi. It's okay, hindi lang naman ikaw nagtanong ng ganyan sa akin eh. Sanay na ako. Mapait na sabit ni Adeline. Miss Adeline, ano nga po palang ipapangalan mo sa anak mo? Tanong ng obi. Noel Davis po, doktora. Nakangiting sagot ni Adeline habang nakatitig sa kanyang anak. Tinitigan ng obi ang mukha ni Adeline at nang sanggol. Mukhang mas nangingibabaw ang features ng daddy sa kanya. Mihinang sabi niya. Oo nga po eh, mata lang yatang nakuha niya sa akin. Sambit ni Adeline. Tinitigan niyang kanyang anak na ngayon ay nakahiga sa dibdib niya. Sobrang gwapo mo anak, mahal na mahal ka ni mami. Wala man ditong daddy mo, hindi man natin siya kasama, hindi man tayong pinili niya. Sisiguraduhin kong mapapalaki kita na may takot sa Diyos. Pupunan ni mami ang anumang pagkukulang ng daddy mo sa'yo. Gagawin ko lahat para hindi mo maramdamang may kulang sa pagkatao mo. Umiiyak na sabi ni Adeline. Divina pressed the remote to pause the video. Sino may gawa ng video na yan? Bakit nakabalanda dyan ang mukha ni Adeline? Inis na tanong ni Cynthia. Love, kumalma ka. Nakakahiya sa mga bisita kung magwawala ka dito. Baka nagkamali lang ang crew. Mahinahong sabi ni Lennon. Pinilit na pinakalma ni Lennon ang kanyang sarili. Pero sa totoo lang ay gustong-gusto na niyang magwala. Someone ruined their engagement party. Walang ibang pumasok sa isip niya kung hindi sina Adeline at Jacob. Hindi sila nakapasok sa mansyon kaya silang maaring gumawa nun. Paano ako kakalma, Lennon? Tingnan mo nga, nagsisimula na magbulungan ng mga tao sa paligid natin. Baka iniisip nilang homewrecker ako. Iritang tura ni Cynthia. I already got rid of Divina's bolt. Don't tell me may nakatago pa siyang mga bala. She thought. Niyakap ni Lennon ang mahigpit si Cynthia, tinalikan nito sa noo. Don't worry, it was just a mistake. For sure, hindi yan na maulit. Aniya. Napangiti si Divina ng mabasang labi ni Lennon at saka pinindot niya ang play button. Muling nalaki ang mga mata ni Lennon at Cynthia sa kanilang sunod na nakita. Not again. Nangangambang bulong ni Cynthia. Divina, bala po ba talagang ipaalam sa kuya mo na may anak sila ng ex-girlfriend niya? Kinuyom niyang kanyang mga kamay. Lennon couldn't explain why he wanted to see more. His curiosity is killing him. Mukhang ngayong gabi na niya makikita ang itsura na anak ni Adeline. Second video clip. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy first birthday, baby Noel. Love na love ka rin ni Tita Rita. Inabutan niya na maliit na cake si Adeline para i-blow ang candle. Maraming salamat talaga, Beshi ha. Thank you sa pag-aalaga kay Noel kapag nasa trabaho ako at kapag rumaraket ako. Ani Adeline. Matapos niyang hipan ng kandila. Ano ka ba naman, Adeline? Para ka namang others eh, at saka tingnan mo nga oh. Ang gwapo-gwapo ng anak mo. Yun nga lang kamukhang-kamukha ng ama niya si Lennon. Nakasimangot na sabi ni Rita. Pinindot ni Divina ang stop button at huminto ang pag-play ng video. Nakangiti niyang pinagmasdan ang reaksyon ni Cynthia at Lennon. Ang mga bisita naman ay halos lumuwa ng mga mata sa kanilang nasaksihan. Nagsimula ng lumakas ang ugong ng mga bulungan, samantalang ilang bisita naman ay umiiling na nagsialisan sa mansyon. Nakatitig si Cynthia kay Lennon habang nangingilid ang kanyang mga luha. Nagpanggap siyang walang kaalam-alam tungkol sa anak ni Lennon at Adeline. Gusto niyang sumigaw sa sobrang inis at galit. Sinulyapan niya si Divina. Halos patayin na niya sa kanyang mga titigang dalaga nang makita niya nakatingin ito sa kanya habang nakangiting umiinom ng alak.
Ano klaseng palabas to? Natatawang tura ni Lennon. Titig na titig siya sa screen. Nabibingi ba ako? Did that Rita say my name? Ako ang ama ng batang hawak ni Adeline. Hindi makapaniwalang sabi niya. No, this can't be happening. May anak ka na, love. Maang na tanong ni Cynthia. Nakaawa ang kanyang labi. Bahagya itong nangangatan. Pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Love, hindi ko alam. Wala rin ako alam. Tulala ang sambit ni Lennon. Sabihin mo sa akin walang katotohanan ng lahat ng yan. Are we dreaming? If yes, then let's wake up together. Love, hindi ko yun matatanggap. Bubuo pa lang tayo ng isang masayang pamilya. Magpapakasal pa lang tayo. Whoever did this, he or she's playing an insane game. Hindi yun totoo. Sigaw ni Cynthia. Love, I'm sorry. Wala talaga akong alam tungkol dyan. Imposible magkaanak kami ni Adeline dahil isang beses lang namin ginawang bagay na yun. Wala sa sariling sabit ni Lennon. Kinuha ni Cynthia ang dalawang singsing mula sa mga daliri niya sa kamay. Paano to? Paano na tayo? Nanginginig ang kamay niya habang pinapakita kay Lennon ang mga singsing. Nagsimula na magdeliryo si Lennon. These are all crap. It's bullshit. Hindi sapat ang video clips na yan para masabing sa akin ngang batang yan. Aniya habang natatawa. Tumaas ang kilay ni Divina. Hindi ka pa rin naniniwala, kuya? Here, taste your own medicine, she thought. Pinindot niya ulit ang play button at this time, ang 7 taong gulang na si Noel nang nasa harap ng kamera. Tinakpan ni Divina ang mukha niya sa video. Inedit niya rin ang kanyang boses. Ayaw niya makilala siya ng mga taong makakapanood ng mga video clips. Noel, sweetie, what's the name of your daddy again? Divina asked while smiling. Davis Lee po, tugon ni Noel. Anong itsura niya? May litrato ka ba niya? Naging curious lang si tita. I want to see kung sinong mas kamukha mo. Kung si Mami Adeline mo ba o si Daddy Randy mo? Ani Divina. Wala po akong photo ni Daddy pero sabi po ni Mami kamukhang kamukha ko raw po si Daddy. Nakangiting sabi ni Noel. That kid, his Adeline's son? Bumagsak ang mga balikat ni Lennon. Ngayon ay alam na niya kung bakit sobrang gaan ng pakiramdam niya sa batang yun at kung bakit hindi sila magpang-abot palagi. He's her reason why she avoided me at all times. Sa huling part ng presentation ay pinakita ni Divina ang CCTV footage na inkwentro noon ni Lennon, Divina at Adeline sa harap ng condo unit ng kanyang kuya Lennon. Kitang-kita sa video na may iniwang brown envelope si Adeline habang pinapahid ang kanyang mga luha. Matapos ang parteng yun ay dinisplay na ni Divina ang kopya ng ultrasound result na paupo sa sahig si Lennon. Hindi niya maintindihan kung anong nararamdaman niya. Tulala pa rin siyang nakatingin sa harap ng screen. Lennon, I'm asking you, ano na plano mo? Papakasalan mo pa rin ba ako kahit na may anak ka na? O iwan mo na ako sa ere, sigaw ni Cynthia habang tumatangis. Hindi makapagsalita sa Lennon, tuluyan na siyang humiga sa sahig at tumitig sa kisame. I need to face them. I need to confront her. Bulong ni Lennon, wala na siyang marinig sa paligid. Sobrang daming tanong ngayon na naglalaro sa kanyang isipan, ni hindi na rin niya nabigyang pansin ang nag-aalburutong si Cynthia. Isa-isa na nagsipag-alisa ng mga bisita, mabilis na tumayo si Don Michael para suwayin ng mga media. Stay away from my son. Alisin niyo yung mga kamera niyong yan. Don't publish anything. Ang sino man maglalabas ng article tungkol dito, mananagot sa akin. Tandaan niyo yan. Sigaw ni Don Michael habang tinataboy ang mga journalist. Lumapit na rin ang securities nila para protektahan ng mga Lee. Sancho, come here. Utos ni Don Michael. Bakit po, senyor? Mabilis na tura ni Sancho. Alamin mo kung sino may kagagawan nito. Mananagot siya sa akin. Nagagalaiting sabit ng Don. Hindi lang ang anak kong ipinahiya niya sa harap ng maraming tao, pati pangalan ko'y kinaladkad niya sa putikan ng kahihiyan. Dagdag pa niya. Namumula ng kanyang mukha sa sobrang inis. Conduct an investigation. Kung sino man ang may sala, matitikman niyang galit ng isang Don Josh, Michael Lee. Napalunok ng sunod-sunod si Divina. Agad niyang sinalin sa kanyang kupita ang natitirang alak sa botet ni Laklak yon. Tumindig ang balahibo niya nang biglang tumingin sa kanyang papa. Inalalayan ni Cynthia ang makatayo si Lennon. Nasa likod sila ni Don Michael. Tinapunan niya na matatalim na tingin si Divina. Pagbabayaran mo kalapastanganan to, bulong ni Cynthia. Ano ang gagawin ni Lennon ngayong nalaman niyang nagkaanak siya kay Adeline? Papakasalan pa kaya niya si Cynthia? At ano ang gagawin ni Cynthia ngayong maaaring masira lahat ng mga plano niya dahil sa mga naglabasan tungkol sa anak ni Lennon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.